Ano ba yun? Ayan, malakas-lakas. Okay, oo. Amen. So magandang umaga, tanghali, o hapon na pala sa ating Panginoon at sa inyo rin. Amen. So, kagaganda. At mamaya mapupuno na yan. Saan ba natunog? Sa akin ba yan? O ano? Hindi naman. Yes, okay. So, maraming salamat. Andito tayo sa selebrasyon ng ating Panginoon. Amen? No? O tuwing Sunday. So, babasahin ko po rito. May share po ako sa Marcos chapter 11, verse 9 and 10. Okay, sabi po rito, ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng itataas na kaharian ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan. Amen? So, manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat at sa oras ng Lord, i-bless niyo po, Lord, ang salita mo, Panginoon. At kayo po manguna. Salamat po, Diyos. Amen. So, sabi rito na sa ang mga tao daw sa unahan at sa hulihan ay nagbibigay puri sa Panginoon. So, kung talaga po pumasok ang Panginoon sa buhay natin, ang kaharian niya ay nasa atin na. Inilatag natin sa Kanya ang ating mga kasalanan, ang ating mga bigatin at tinanggap natin siya. Kaya tayo lagi magpupuri ating Panginoong Diyos. Hanggang sa aming paggising. Amang marami pong salamat. Tunay nga, Panginoon, na maraming dapat ipasalamat sa inyo. Dahil ang pag-ibig mo ay patuloy mong ibinubuo sa buhay po namin. Humihingi rin po kami, Ama, ng tawad sa mga pagkukulang, kasalanan. Mga kasalanan akala namin tama, sa paningin namin ito pala ay mali. Kaya, Panginoon, Lord, lagi naming dinudulog sa inyo na kami, Panginoon, laging linisin na yung kamahal-mahalang dugo sapagkat ang dugo mo ay napakahalaga. Sapagkat ang dugo mo ay, Lord God, kung paano ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya lagi po namin maalala yan. Lord, sa oras na Panginoon, bayaan niyo po, Panginoon, mabigyan ka namin ng papuri, pagsamba, parangal, pagdakila sa araw na to, Panginoon. Hayaan niyo mailatag namin ang aming puso, ang aming isip, ang aming buhay at aming pagkatao sa inyo, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, Lord, na wala pa rito, pakiingatan na makarating po, makasama-sama kami, kakanta, aawit, Panginoon, magbibigay ng pugay, Panginoon, parangal. Kaya, Panginoong Jesus, sa Banal Santong Espiritu, Lord God, na ilagay niyo po sa puso ng bawat isa para lahat, Lord, blessing, Lord.
At dalangin ko po, Panginoon, pangungunahan mo ang second service na to mula, Panginoon Lord, sa umpisa hanggang sa pagkatapos, hanggang sa pag-aawitan. Kayo po manguna, Panginoon, sa mga praise and worship, sa mga patotoo, lalo na higit, Panginoon, yung salita, maging pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po, O Diyos, at nawa, Panginoon, pakipagpala aming mga panalangin to, pakipagpala, Panginoon, ang gawain ito hanggang sa matapos. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah! Tayo po'y magpuri ngayon sa ating Panginoon. Sa word nga po kanina ng ating Diyos, tas pinaalala po sa akin ng Lord, yung aawitin po natin ngayon. Sabi doon, problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Kaya sa oras po na to, ituon lang po natin ang ating paningin sa ating Diyos. Amen? Amen po! Dahil nananahan ang Diyos sa papuri ng kanyang mga anak. Amen? Hallelujah! Yes, Lord! Taas po natin ang ating mga kamay at ikaway po natin sa ating Diyos bilang ating po papuri. Hallelujah! Itaas mga kamay at ito ay ikaway kay Jesus ating Diyos, Haring tunay, sumayaw, uminda sa awiting may galang, problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tutuging makalangit. Ang Diyos tumaay, papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Amen. Itaas mga kamay. As mga kamay, at ito ay ikaway kay Jesus ating Diyos, Haring tunay, sumayaw, uminda sa awiting may galang, problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Amen! Tayong lahat ay tayong lahat ay umawi sa tutuging makalangit. Ang Diyos hambahan, kapurihan, kapurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay umawi. Tayong lahat ay umawi sa tutuging makalangit. Ang Diyos Ama, ang Diyos samahan, papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Sabihin mo, ang Diyos ay tapat. Diyos ay tapat. Ano ang Diyos? Ang Diyos ay tapat. Amen! Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Pinsa pa, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Amen! Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Hindi nagtatanging. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Sabihin mo, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ipaalala mo yun sa sarili mo. Ang Diyos ay tapat. Yes, Lord, thank you. Ang Diyos ay
tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wakas. Siya hindi nagbabago. Nagbabago. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wakas. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Tayong lahat ay lumawi sa tutuging nakalangit. Ang Diyos Amay, papurihan, papurihan, panandang pangalan. Tayong lahat ay umawi, tayong lahat ay umawi sa tugtuging nakalangit. Ang Diyos Amay, papurihan, papurihan, panandang pangalan. Papurihan, panandang pangalan. Papurihan, panandang Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Yes, Lord! Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng paburit pagsamba. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Hindi po natin ang sarap talaga magpuri sa presensya ng ating Panginoon. Amen po? Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Sapagkat ikaw lang, hallelujah, ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng paburit at samba. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo.
narito po kami ngayon, Ama. Malapit po sa inyo. Nagpapakumbaba. Patuloy po natin sambahin ang ating Diyos. And let us present ourselves to the Lord. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At tahimik namin tanging dalangin, kalikot at umiling, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, ang pangangaming kaluluwa'y napuspos ng lubusan, at sa bingala kita ay bumaba, ang kalangitan. Dakila ang iyong daya. Saan pa narito kami? Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa
Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mamahin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, makari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Salita mo'y nangahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas
patuloy po nating purihin ang ating Diyos. Enjoyin po natin ang oras natin ngayon sa Panginoong Yesus nang magkakasama po tayo. Kasi sinabi nga po, nananahan po ang Diyos sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Sino po dito mga anak ng Diyos? Amen! Tayo po yon. Amen! Kaya nananahan po ngayon ang ating Diyos. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang biniwan na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri at samba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa ako'y sarap magpuri. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Pagpatuloy lang po natin ang magandang kaligayahan sa ating mga kapatid. Amen! Nagaling sa ating Panginoon. Hallelujah! Okay, sarap talaga magpuri. Yes, Lord! Sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa kahit diiwag na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay naawit ng papuri at samba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang yung buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Amen! Hallelujah! Hallelujah. Yan. Nahinaan ako kanina eh. Ayan, malakas na. Hallelujah. Lahat po ba'y pinagpala? Amen. Yes. Lahat tayo pinagpapala ng Panginoon at hindi siya nagsasawa na magbigay ng pagpapala sa atin. Kasi love niya tayo. Amen. Yes. So, sino pa mga pinagpala ng Panginoon at tatayo to upang ipahayag ang kabutihan niya. Amen. Sino po?
Ayan, mga nakangiti lang sila. Oh, alam ko marami yan, nahiya lang yan. Oh, yung, ayan. Sige nga ate. Ayan, oo. Ikaw muna mag-start. Start ako magsimula. Thank you. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang ang Diyos ay napakabuti. Kahit siya sa maliit o malaking man. Kasi naalala ko nakaraan, supposed to be dapat kasi nga nung Thursday, dapat namin yung board. Pero hindi ko napansin, napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi ko napansin dahil hindi ako nagbabasa ng mga sa chat, sa cellphone. Kasi lalo na, alam nyo naman pagka talagang biyaya ni Lord, talagang iwasan natin mag-cellphone sa umaga, unahin siya. Pero talaga nung nakasakay na ako, sabi ko, aalis ako ng dahil baby's board nga namin noon. Eh, hindi ko nabasa na meron palang cancel pala, hindi tuloy. Pero ang ganda rin ang nangyari. Tapos sabi ko, Lord, ay nandun na ako. Sabi ko, nakasakay na ako sa bus na papuntang Sapote kasi bababa ako ng CEUC pag galing sa Lancaster. So nung sabi ko, ay, Lord, diretso na ako. Sabi ko kasi, pala, canceled pala yung Thursday eh. Tapos sabi ko, diretso na ako, Lord. Pero yung magandang nangyari, kasi nga nung Tuesday, ako sa Pure Gold, doon ako after nag-attend ako ng PCD. Talagang biyaya ni Lord. Sabi ko, Lord, ito biyaya ni Lord, nakaka-attend ka ng mga dito, talagang sa sarili mo lang, hindi mo kaya. So, nung after nag-grocery ako doon, meron na nag-alit sa akin na parang sabi ko, alam kong budget ko dapat hindi lalampas ng 500. Alam ko na kasi kahit nasabi mo, di eksakto, alam mo yung yung counting na mo. Kasi alam mo, nanay tayo, talagang binabudget mo. Sabi ko, sa isip ko, parang kakong, sabi, kulang 549 daw. Sabi ko, Sabi ko, alam ko wala pang 500 yon. So, dahil nagmamadali ako, dahil malapit lang doon yung terminal, nilalakad lang from doon sa yung Pure Gold, nagpapunta doon sa terminal ng Naik. So sabi ko parang may something na hindi tama. So nagmamadali ako, sumakay na ako sa bus. Pagsakay ko naman doon, iniisip ko talaga, tinignan ko yung tawag dito, yung resibo. Nung binibilang ko, sabi ko, hindi eh. Nung makita ko, sabi ko, bababa na sana ako dahil magreklamo ko. Pero alam mo yung nung makita ko, sabi ko, ay, pala, double yung niya, double yung pants niya nung mas pinakamalaki pa. Tapos sabi ko, Lord, wala ako. Nag-iisip pa ako, sabi ko, bahala ka na po. Ayoko nung mag-isip ng sabi ko. Ang iniisip ko pa, kung masama pa na ko, Lord, tawarin mo ako sa saan pupunta. Ang iniisip ko, sabi ko, baka may kulang siya, mag-closing, mga ganon. Pero talagang, nung time yun nga, yung bebes nga, nang bumalik ako, yun ang nilakad ko. Dahil iba nga yung sa isip ko, Lord, tulungan mo ko na ayoko naman mag-isip, pero maganda rin talaga sa Panginoon, yung talagang tinatama ka rin. Tapos yung para rin hindi ka rin mag-isip na kung ano. Nung pagdating doon, sabi ko, Lord, ito tama-tama yung lakad ko, ito pala yung aayusin ko. So, yung bumili uli ako doon, dahil isip ko, susubukan ko, dahil tinandaan ko yung pangalan, may pangalan doon sa di ba, sa resibo, kung sino yung Pero salamat sa Panginoon, nung ako hinahanap ko yung na yun, kasi tinandaan ko yung mukha, kasi yung paggabi na, dahil konti na lang. Pag ko doon sa may, balik ako, sabi wala siya. So, para lang subukan na baka ako sinasadya or hindi man. So, yun ang ng isip ko. Pero sabi ko, Lord. Pero nung nandun na ako, tinanong ko yung nagbayad ako, ako sa ibang cashier na kasi wala naman siya. Tapos nagtanong ako pagkatapos nung nakampans na. Sabi ko, Miss, nag-inventory ba kayo after ng closing nyo? Sabi niya, oo man. Ko bakit? Kasi may double pero tapos tinignan niya, Maris pala. Sabi ko, Miss, paano to? Kaso ko doble. Ay ma'am, doon ka po sa customer service. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, talagang ko, tapos naghintay ako. Sabi ko, Lord, bahala ka na, alam kong lahat ng ito inaayos mo. Pero nang pagdating doon, sabi nung sa akin, Miss, may reklamo lang ako. Tapos ko na yung inaayos niya. Tapos ma'am, matatagalan to. Kasi ko, Lord, hindi, sabi niya lang yun. Ikaw pa rin ang magbibigay sa akin ng favor. Alam mo, sige ma'am, gusto niyo magpasyal muna. Sabi ko, hindi, sige, kakain muna ako. Dapat ako may meeting kami. Sabi ko, ganun. Tapos hindi na ako natuloy. Kaya ito pala yung purpose. Sabi ko, para lakarin ko itong, kasi sabi ko, alam mo naman, malaking bagay din yung, sabi ko, 165 din, alam mo. So, nagpapasalamat ako sa favor ni Lord. Sabi ko, sige, tapat naman ako Jollibee. Kasi lipat tayong Jollibee doon, di ba doon na tapat? Sabi ko, kakain muna ako. Pagdating ko, sabi nung kung saan si May ang pangalan. Ay, ma'am, nandun pa, sabi ng isa na nag-entertain sa akin. So, nung nga, tinawag siya, nagpumunta na yung may nag-entertain sa akin, nagpapasalamat ako sa Panginoon na, ayun na nga, naayos yung, naibigay sa akin yung eksakto,
naibigay yung finance kong doble, ginawa na, ninigyan na lang nila ng na isang item. Kaya salamat sa Panginoon, talagang ang Diyos talagang ano siya, talagang marunong sa lahat. Talagang inayos niya, pati isip mo, hingi ko ng tawad yun, nag-iisip ko na kung ano. Pero ang Diyos talaga, napakagaling talaga ni Lord. Kaya thank you Lord, na-refund ko yun. Thank you Lord, Jesus. Praise ang Lord na nagbibigay sa atin ng wisdom. Ang kapayapaan pa rin na hindi ka, tinan mo, talaga ang Diyos ay kayusan. Amen. O, sino pa ho magkapasalamat sa ating Panginoong Jesus? Yan, sino pa ho? O, isa na lang, brothers. O, sino pa? Sino pa ho? Alam ko, marami po yan. O, ngiti-ngiti. Ngiti. Ayan, ating kapatid. Pagpalang hapon po. Nagpapasalamat po ko sa Panginoon. Unang-una po yung bakasyon po namin sa Tarlac. Naging okay po talaga po yung kung ano po yung tinanim mo, yun din po yung aanihin mo. Dahil nga naging mabuting pinsan daw po ako, yung mama ko, yung tita. Lahat po natanggap din namin lahat ng pagpapala. Hindi ko na po papahabain kasi mga ano pa po. Kahapon po, sabi ko, Lord, kung pinagdasal ko po na sana, Lord, kung ano pong kalooban nyo, kung makaka-attend po ako ng grand alumni namin, kasi po maaga, yung niya, 5 a.m., sabi ko ganun, ang dami ko pang gagawin, baka hindi ko maano yung anak ko. Tapos pag nagising ako, talagang sakto pa nung bago alas 5, bago nag-ice na ako, ako. Sabi ko, ano ba yan? Di ako gala. Di ko alam kung saan ako mapupunta. di ko po kasi alam yung mga pag-aano sa mga lugar kasi nga po sa bahay lang po talaga ako. Tapos ang dami ko nakasabay, mga sabi ko, ito susundan ko na lang kung saan pupunta. Papasalamat ako dahil ang saya-saya po ng alumni namin kahapon. Tapos hanggang umuwi po ako, nandun ako sa alumni, pero pag walang ginagawa, puro pray lang po ako, nag-fasting din po ako. Sabi ko sana, hindi po kasi ako nagpaalam kasi hindi po ako papayagan. Yung anak ko nag-message, sabi ko, anak, magpakabait ka, kamusta ka yan? Mama, nagugutom ka na ba? Tinatanong niya pa po. Tapos pagdating ko, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa mama ko pag uwi. Pag niya, masaya ba? Nag-enjoy ka ba? Sabi ko, Lord, ang galing, salamat po. Sabi ko, maghapon binantayan yung anak ko, wala akong narinig na kay mama. Talaga po, yung paglilihad, pagtitiwala mo lang lagi po pag natutulog siya, inilalayhan ko silang dalawang maglola. Lahat po nagbunga, masaya po ako dahil lahat po ng sakripisyo, talaga po nakikita ko na po ngayon. Nag-share na din po ako sa kanya, at saka tinatanggap niya na po. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang papuri. Amen. Okay. Talagang ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon lahat ng mga lakad. Kanya tayong itutumpak. Amen. So, okay na po. Ayan. So, handa ang ating isip, ang ating puso, kasi napakahalaga ng ating pakikinggan. Ito'y pagkain ng ating espiritu. Kaya lalo pa tayong magi-excited. So, tinatawagan ko po ang ating pastor. Soon. Si Brother Spock. Simulan ito, gandang yung malayo ang aking mirror. Ayan, okay. Ala, nahulog pa ang mirror ko. Andre, di pala makapit pala yan, kako. Okay, sige. Pakilang nga to, Andre. Okay, so, tayo lahat ay magsitayo para ating pong basahin ang salita ng Diyos. Parang nag-ano siya. Hala. Saan na yun? Ayun, okay. Yan. Okay, so, tayo po lahat ay basahin natin ang salita ng Diyos na talagang uhaw na uhaw tayo sa kanyang mga salita. At tayo po ay talagang matagal na nating minimithi na kausapin tayo ng Panginoon. Alam ko may iba rito sabihin, Lord, kausapin mo ko. Ang salita ng Diyos, pagkapag-usap sa Panginoon, yung Biblia. Yun po yun, mga kapatid.
So wag ko kayong mag-expect na baka biglang mayroong tinig kayo. Baka ibang tinig yun, ha? So, okay, ating pong basahin ang salita ng Diyos sa hapong ito. Okay. Basa. In green pasture, you lead me beside on still waters, He restored my soul. He lead me beside the path of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. And Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou prepare a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, and my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord. Doon po, amen. Doon po tayo ngayon sa I will dwell in the house of the Lord. Amen. So tayo po lahat ay pwede naman po. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ni Haring David na mula nung siya ay nakakilala sa Panginoon, mula na i-provide ng Diyos ang lahat ng pangailangan niya at naprotektahan siya sa mga banta ni Haring Saul. Ang lahat ng kabutihan, siya rin po ay nagiging nagbabantay ng mga tupan, ilang beses nang tinangka ng mga mababangis na hayop ang kainin ng kanyang mga alaga, pero nagtiwala sa Panginoon. At sa punto na rin na nakaharap ng Israel ang mga Palestino na sa kinatawan ni Goliath. Kahit sino naman po, kapag naman ang kalaban mo sinlaki ni Goliath, mukhang mag-iisip ka ng ilang daang beses kung paano mo siya tatalunin. Ngunit si Haring David hindi nagduda. Amen? Habang hinahamak ni Goliath ang mga Israel, inahamak, asan ang inyong Diyos? Sabi ni Haring David, sa pamamagitan ng batong ito na yung huling araw mo dahil hinahamak mo ang Diyos ng Israel. Ganun po mga kapatid sa ating buhay Kristiyano, kapatid. Kapag may time sa dumarating sa buhay natin na tayong talunan, ito lang sasabihin mo, ang Diyos ay makapangyarihan. Babangon muli ako. Amen? Kaya nga yan, sabi ng Panginoon na dapat kayo ay lagi na sa aking presensya. Kasi ang ibig sabihin po noon, kapatid, to dwell in the house of the Lord is a metaphor for living a life of continual, patuloy. Kahit anong mangyari po, huwag kang titigil. Amen? Kahit anuman ang hadlang sa buhay mo, huwag kang titigil. Yun ang ibig sabihin ni Haring David, hindi ako titigil dahil sobra-sobra ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa akin. Amen? Kahit malabo ang iyong paligid, huwag kang titigil na sumamba, makipag devotion ka sa Panginoon. Nakalimutan ko lang po sa Tagalog yun eh. At pag naik yun, yung talagang one-on-one kayo ni Lord. Amen? Kasi araw-araw, pamilya kausap mo, mahal mo sa buhay, mga member sa church, classmate mo, si Lord, kailan mo siya magwa-one-on-one kayo. Yun ang ginawa ni Haring David, hindi siya tumigil na lagi niyang kausapin ng Panginoon. Alam niyo, kahit naglalaba kayo, nagluluto kayo, sumasakay kayo, papunta sa inyong trabaho, papasok kayo sa inyong eskwelahan, you can talk God anytime, anywhere. Sa simpleng lang, Lord, maraming salamat, nakapasok pa ako. Lord, maraming salamat, nakasaing pa ako. That's really God wanted to us. Na in every moment of your life, you don't miss to thank God. Kahit minsan, parang sabihin, napakahirap magpuri sa Panginoon, may nagalit sa akin, o may akong
kinagalitan. No? Ganun mga tip. Sabi ko sa lesson nung kagabi, ako po talaga ay ever since talaga nagwo-worship lead na, pero may times na talagang nag-aaway din kami minsan sa loob ng bahay. Yung tipo pang, sabi niya, kung na magpuri. Kasi nagalit ka eh. Hirap yun, di ba? Totoo lang tayo, di ba? Pero, ang gusto ng Panginoon, bumalik ka uli. Hinayaan ko lang siya magsalita na magsalita, basta ako, ibaba ko lang sarili ko. Kasi kung sasabay kayong lahat, sasabayan nyo siya, walang matatapos. So, kailangan may bumaba. Naswertihan lang talaga ako yung ginagamit ng Panginoon. Pero may punto akong dapat sabihin sa kanya, pero wala eh. Kung sasabayan ko siya, wala, ang buong araw mo, nag-away lang kayo. Di ba, mga kapatid? So sa inyong buhay rin, pag nangyayari yon, bumalik ka lang uli sa Panginoon. Lord, patawad, nakalimutan kitang kausapin. Hindi siya nangyari to. Pero salamat, Panginoon, tinatanggap mo muli ang aking paglapit sa iyo. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon, always abiding, present through prayer and worship. Kapatid, nakikiusap ako sa inyo, huwag niyong alisin sa buhay niyo ang manalangin at sumamba sa Panginoon. May another speaker. Okay? So, mga kapatid, talagang tunay nga dapat tayo ay walang puwang hanggat maaari, walang tigil kayong tumawag lagi sa Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, kinakausap po siya kahit ganong kaabala ang mundo na inaalok sa inyo, minsan pa talaga kapatid, may mga inaalok ang mundo na hindi mo na naalala ang Panginoon. Alam niyo kung ano? Baka magulat kayo. Ha? Baka magulat kayo. Cellphone. Mas marami pang TikTok. Mas marami. Ngayon, ginagawa ngayon ng Meta. Doon na yung mga nagsishare. Walang problema. Kahit kayo doon nakapokus. Pero huwag nyo kalimutan naman na bigyan ng oras ang Panginoon. Oh Lord, dito naman nakausap kita eh. No, iba yung sa cellphone, iba yung nakikipagnaig ka with prayer and ang Bible na sa harap mo. I know it's very high-tech ngayon, modern time. But mas modern kapag kinausap ang Panginoon. Dahil hindi pa nangyayari sa buhay mo, binigay na ng Panginoon. Amen? Okay? Ang ibig sabihin to dwell in the house of the Lord ni Haring David is security. Nire-refresh ko lang kayo yung mga nakaraang Sunday na aking security. Ibig sabihin, once you accept Jesus Christ as your personal Savior, once you always calling God, at nasasabing ikaw ay born again, alam mo kapatid, kahit anuman ang puntahan mo, kahit man yan ay nagliliparang mga bala o ano, you are secured in His name. Ika'y iniingatan ng Panginoon. Baka naman, Brother Spock, bakit kung paano may Kristiyanong namamatay? Alam mo kung bakit? Simple lang, oras niya na. Ha, mga kapatid? Wala akong ibang masasagot eh. It's time. Di ba sinabi ng Panginoon? There are time to die and time na ikaw ngayon ay lilipas din. Kasi nais ang Panginoon, yung mga binigay kong oras sa inyo, anong ginawa mo? Di ba? Yung ba'y pinabayaan mo? Minsan mula ako kausapin. Mas marami ka dun sa, sa cellphone. Oh. That's now the tool of the devil to get your time to the Lord. Sabi mo, Brad Spock, yan na ngayon ang trending, modern. Kung walang cellphone, hindi mo makakusap. Wala na problema, hindi ko masinabing itapon mo ang cellphone mo. Give time to God. Yun lang. Pero mas maganda siguro, mas maraming oras sa Diyos kaysa sa cellphone. Opo. Next. Sorry.
Number 1, sinabi sa Psalms 46 verse 1, ating pong buksan. May Bible po tayo. Ito, brothers, pa ako naka-cellphone. Cellphone pa rin. Okay lang, basta you are reading His Word. Meron bang nakakita ng ating Psalms 46 verse 1? Isabi rito, God is my refuge and strength and ever-present help in time of trouble. Amen. Tayo minsan nakikita lang tayo tuwing linggo. Kasama ba kita lagi? Ha? Di ba? Minsan, nagsasama-sama lang tayo kung may mga gathering tayo. Tama? Pero ang Diyos, lagi mong kasama. Kahit ka natutulog, kasama mo ang Diyos. Minsan may mga nagiging salita ng Kristiyano, Lord, bakit mo ko pinabayaan? Mga ganon salita. Lord, bakit mo ko iniwan? Nagkakamali ka, kapatid. Yung sinasabi mong iniwan, pinabayaan, hindi ka pinabayaan. Kailanman ang Diyos hindi ka pinabayaan. Kailanman ang Diyos hindi nagkulang sa iyo. Baka tayo paminsan ang nagkukulang sa Kanya. Amen? Kaya sabi niya, lagi siyang nariyan, ever-present help. Anong man, sa isip mo pa lang, nahingi ka ng tulong sa Panginoon, nandyan na ang saklolo ng Panginoon. Amen? Talaga totoo. Hindi mo na kailangan sabihin mong, tutulungan ba ako ng Panginoon? No. Siya ay talagang tutulong sa iyo. Kahit minsan, yung may mga instant ba na nagugulat ka na lang, ay, bakit ba to? Ay, galing ah. Kasi may nangyari na, kasi tinulungan ka lang ng Panginoon kahit hindi ka pa magsalita. Di ba? May nangyari ng ganon sa inyo? Kasi hindi ko na kailang patayuin ko kung ano yung mga yon. But naranasan nyo yung tulong ng Panginoon na kailanman hindi tayo malilimitahan. Amen? And number 2, even, napabisaya tuloy ako. Even we are sleeping, we are secure. Yung kanina sinabi ko. Kahit tulog ka, ang Diyos ay iingatan ka. Sabi sa Psalms 4:8, in peace I will lie down and sleep. Tingnan mo, sabi ni Haring David, kahit daw siya ay humiga at natulog, for you alone, Lord, make me dwell in safety. Ako ay nasa lugar na ako ay protektado mo. Iingatan mo ko. Minsan natutulog tayo, minsan nakakalimutan natin mag-pray. Pero, iningatan ka pa rin ng Panginoon. Amen? Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, na talagang kahit lahat ibinibigay ng Panginoon, minsan tayo pa yung nagkakamali o nagkukulang. Pero kahit nagkukulang ka, kahit minsan wala kang panahon, God is always keeping you safe. God is always keeping you in safe kahit ikay natutulog. Amen? Next, please. Sabi pa rito, secure in God's unfailing presence. Wow. Sabi sa Deuteronomy 31 verse 6, ating pong buksan. Siguro, time na meron akong tatawagin para basahin yon. Okay, so, Sister Baby, kaya niyo pong nakita niyo na po, Deuteronomy 31 verse 6, at maganda sana Tagalog.
Amen. You see? Hindi man kailan nagdabigo kayo sa presensya ng Diyos. Alam niyo pa mga kapatid, kahit nasa lugar kayo ng hindi karapat-dapat ang presensya ng Diyos, nandun pa rin ang Panginoon. Kapatid, totoo yun. Kahit kayo ay minsan sa mga lugar na hindi mo masasabing na andun ang Panginoon, na andun pa rin ang presensya ng Diyos, lalo kapag tinawag mo pa siya. Unfailing present nga, kapatid, sinabing unfailing, talagang hindi ka bibiguin. Kaya, mali yung ating mga minsan sinasabi na, Panginoon, nasaan ka na? Ba't nangyari ito? Yan, minsan narinig natin eh. Bakit, Lord, ito nangyari? Nasaan ka na ba? Pinabayaan mo na ba ako? Diba? Muntik na akong madisgrasya. Or minsan, nadisgrasya na nga. Laging bukang bibig natin. Lord, saan ka na? Ba't nagdudusa ako ngayon? Lord, saan ka na? Mali ka, kapatid. Hindi dapat yung ikaw magsabi, saan ka na? Si Lord dapat magsabi sa inyo, saan ka na? Bakit mo kundi tinatawag? Yun. Nagdudusa ka, bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Sabi mo, taas-taas ng mga lagnat mo, mga sakit mo. Lord, bakit naman ganito? Nagkisimba naman ako, nagmi-ministry ako, bakit naranasan ko pa itong masaktan ako? Saan ka na, Lord? Pero mali ka, kapatid. In the moment na you are suffering, in the moment you are in pain, in a moment, sa sandaling ikaw ay bigo, nandyan siya. Minsan pa, sasabihin natin, ba't hindi kita naramdaman? Yun, di ba? Ba't hindi kita na-feel, Lord? At nagsasuffer ako ngayon sa pain. Anak, kasi binubuhat kita. At tinicheer kita na makakaya mo yan. Di ba? Kasi minsan na-feel natin, kala natin wala lang Panginoon eh. But I say to you, He is not failing to be with you always. Hindi siya na kailanman nawawala sa inyo lagi. Mas lalo pang nandiyan ang present niya kapag siya ay yung kinakausap. Amen? So pag sabihin, pag di ko pala kinausap si Lord, wala siya, no. Mali ka. Nandiyan pa rin siya. Naghihintay lang na kung kailan mo siya kakausapin. Amen? Amen ba mga kapatid? Amen. Next, please. Ay, sorry. Nawawala sa akin. Sabi pa rito, no weapons forged against you will prevail, and you will refute every tongue accuses you. Hallelujah! Security against all weapon. Wala pang nagagawang sandata na para patumbahin ka. Sabi na nga daw nila, gawa na ang bala para sa iyo. No. Hindi man anumang sandata na para ikaw ay mawala sa Panginoon. Never pang nagagawa. Amen? Yan ang sinasabi sa verse na yan. Hindi pa nga daw nakikreate. Dahil alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Kung ba't wala pang sandata na tatapos sa inyong pagkakilala sa Panginoon? Bakit? Dahil mismo ang ating Diyos ang nagsira ng naman ganong sandata na alam niyang tatama sa inyo. Yung puntong na nakatarget na itong sandatang ito, ha? Na para tapos ka na, hindi mo na tatawagin ng Panginoon dahil sobrang hirap, sobrang nakakasama ng loob. Sino pa yung mga kasama mo sa bahay, yung pa. Kung sino yung kasama mo pa sa church, yung pa. Kaya nakakasama ng loob.
inalis na ng Panginoon yun agad. Dahil alam niyang hindi mo makakaya yun. Kaya ang sinabi dito sa Isaiah 54, verse 17, wala na, hindi na magagawa yun. At wala nang, ang lahat ng mga paninira sa iyo ay hindi mo na marinig. Amen? Ang lahat ng mga akusa sa iyo ay hindi mo na marinig. Yung paninirang sa atin lahat ng mundong ito dahil inalis na ng ating Diyos. Kaya nga sabi, secure tayong lahat sa anumang sandatang darating sa atin. Amen? Nidapisan ka, hindi ka tatamaan ng sandatang yun dahil pinotektahan ka na ng Diyos. Kahit hindi ka pa magsalita. Amen? In 1 John 4, ang sabi, number 5, secure. We are secure in the one who is greater. Tayo ay talagang secured sa dakilang Diyos, nag-iisang Diyos. Sabi dito, you dear children are from God. Dahil kayo'y galing talaga sa Panginoon and had overcome them because the one who is in you is greater than the one who's in the world. Bakit ka matatakot? Ang sabi ng Panginoon, ang sinumang ritong makapangyarihan ay tinalo ko na. Na-overcome ko na. Mga kapatid, bakit ka sasabihin mo talunan ka? Bakit sasabihin mong ikaw ay nahihirapan? Amen? Because ang sino mang sa inyong nagpapahirap ay tinalo ko na dahil ako ay mas dakila doon sa mundong iyan. So, binibigyan ka ng Diyos ng confident. Maging matatag ka, huwag kang isang problema, parang halos di ka na makabangon. Amen? God is giving you a confidence na huwag kang talunan dahil ako ay mas dakila kaysa sa mundong ito. So, ibig sabihin talagang napakapangyarihan ng Panginoon. Amen? Hindi siya, sabi mo, nalilimitahan sa kanyang kapangyarihan. Kung gusto ng Panginoon, kunin tayo lahat, pwede. Pero gusto niya yung plano niya. Amen? Gusto kasi ng Diyos na marami pa makakarinig ng salita ng Diyos. Ang hinihintay, yung lahat na nakaupo rito. Kasi malapit na ang perilous time po, mga kapatid. Yung, anong pag sinabing perilous time ay yung mga panahon na wala nang kilala Diyos ang mga tao. Kahit sino nila, papatayin nila. Kahit sino lang mas sasabihin, mas sikat ako. Kahit yurakan ang mga mahihirap. Ganun. Ako, grabe. Nangyayari na nga po yan eh. Na sa ilang bilyon, trilyon ang nawala. Dahil walang kilalang Diyos. Kaya tuloy, di bali kayong mabaha dyan, di bali kang malunod dyan, basta ako ay safe sa aking. Kaya nga, pahirap talagang pag walang kilalang Diyos talaga. Kaya ingat po tayo talaga mga kapatid. Dahil ang hinihintay ng Diyos na makarinig lahat ang tao ng kanyang mabuting balita ay itong mga nakaupo ngayon. Ang tanong, kailan? Para naman maramdaman nila na sila ay iingatan din ng Panginoon. Amen? Ang unbeliever din ba? Iniingatan din ng Lord? Yes. Sabi na iba, mayroon sa Word of God na sinabing, kahit sa masama, aking pinauulan. Aking pinaaraw. So, ibig sabihin, mahal sila ng ating Panginoon. Mas lalong malalaman nila, mahal siya ng ating Panginoon kung ikaw ay magsisimulan ng ihayag mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen? Ayan po, mga iba pang mga verse. Pakikuha na lang po ng picture.
Yan po. And then, nakuha niyo na po? Kasi palilipat ko na. Basahin niyo po yan sa bahay, ha? Ha? Basahin niyo pag-uwi niyo sa bahay. Okay? Yung about the security of God in us. Hindi ko na kasi lahat maano sa dami po. Okay na? Ilipat ko na? Okay. Wait lang. May sumenyas pa sa labas. Okay. Yan. It's time you to talk to God. It's time to talk to God. Please, kapatid. Huwag kayong mamimintis. Dahil kapag namintis nyo yan, diyan napapasok ang kalaban. Hoy, hindi ka na Kristiyano dahil hindi ka na nagbabasa. Hindi ka na Kristiyano dahil ikaw ay yung palaway. Dahil hindi ka na Kristiyano dahil hindi ka na nagnanalangin. Ang daming condemnation na gagawin ng diablo kapag nakamintis ka sa kanya. Okay? So, next please. Yun, hallelujah. Malapit na tayo. Psalms 23 verse 6, and I will dwell in the house of the Lord forever. Anong ibig sabihin ni Haring David na forever? Stay always in His presence. Amen? Yun ang ibig sabihin. Lagi kang dapat sa piling ng Diyos. Hindi ko sinasabing sa piling ikaw ay pumanaw na, ha? Ang ibig sabihin, itong buhay pa kayo, dapat ikaw ay laging nasa Panginoon. Huwag kang makalimot. Huwag ka lang mamintis. Dahil sa panahong ito, pag ikaw ay namintis mo ang pagpapala. Kaya kailangan, lagi tayo nasa Panginoon. Yun ang nanais ni Haring David na sabi niya, ako ay lagi sa Panginoon. Sabihin niyo nga kapatid, ako ay lagi nasa presensya ng Diyos. Oh, ng Panginoon. Okay, same lang yun. Amen? Always declare that. Kasi sabi niyo, ayaw niyo yung mga bala. Sabi ko, hindi pa nga nagagawa yung balang yan. Pag ikaw nasa presensya ng Diyos, walang balang tatama sa'yo. Because the presence of God is the bulletproof. Buddy Spock, ba't ako tinatamaan? Kasi nakalimutan mo isuot yung bulletproof na yan. Na ibig sabihin, kayo nagsumasamba, nagbabasa ng Biblia, nanalangin, ng walang mintis. Hindi lang dapat dito, kahit saan ka pumunta, kahit anumang sitwasyon mo, kahit anumang kalagayan mo, halos hindi ka na makabangon sa kama, mas magandang tawagin mo ang presensya lagi ng Panginoon. At hindi, tatawagin ko, no, andyan na. It's a very fast action of God na iniisip mo lang na you want to be in the presence of God, andyan na siya agad. Amen? Eternal in heaven. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Di ba sa una na sinabi ko, tinanggap natin ang Panginoon. Kaya napakaganda po ng Psalms 23. Kasi yan po ang ating talambuhay. Dahil sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nanatili sa akin, ikay makakarating sa aking kaharian. Eternal in heaven. Sino rito gusto makarating sa kaharian ng Diyos? Amen. Taas ang kamay. Nga naman, taas ang kamay. Taas mo ang kamay mo, kapatid. At sabay mo ipalakpak, Lord, kasama na ako. Amen. Ito ang sinabi ng Panginoon. Number 1, those who believe in Jesus, those who suffered for His name's sake, ang makarating sa Kanyang kaharian. Sinabi sa John 3:16 and John 6:47 and 54, very truly I tell you, the one who believes has eternal life. Amen. Wow. Lahat ba nandito naniniwala sa Panginoon? Amen.
Lahat ba dito handang ma-persecute dahil sa pangalan ng Panginoon? Handang lampasan ng lahat ng hirap. Dahil sabi ng Panginoon, ang sino mang nagtiis at nagtiyagang naghintay sa aking pangalan, na kahit ang hirap na, kasi ang pag sinabing hirap, mga kapatid, I will define hirap. Ito yung ayaw mo mawala sa'yo. Nawala na. Ito yung pinagkaiingatan mo, nawala na. Ito yung ayaw mo, ikay inaapi, naaapi ka na. Yun. Ugali naman kasi natin talaga yan, di ba? Ayaw mo maapi, sige, lalaban ako. Pero sabi nga, ang sino mang naapi sa pangalan ko, dahil sa pangalan ng ating Panginoon, ang siyang may buhay na walang hanggan. So those na nagtiis sa pangalan ng ating Panginoon na kahit minsan ay tayo ay pinapersecute na, halos bastusin ka na sa pagkatao mo, gawa lahat ng mga vlog na paninira sa'yo, pero hindi ka man lang nagbitaw ng salita dahil alam mong iniingatan mo ang pangalan ni Jesus. Amen? Pinagbintangan ka na hindi naman totoo. Yun ang mga tira ng kalaban. Pero tiniis mo lang lahat yan dahil gusto mong makarating sa kaharian ng Diyos. Yun ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi pa rito, I give them eternal life. They will not die, and no one can steal them out of my hand. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil kilala mo ang Panginoon, pinaglingkuran mo ang Panginoon, tinanggap mo siya, kailanman walang makakanakaw ng buhay mo sa kamay ng Diyos. At kapag tayo ay nasa kaharian ng Diyos, hindi ka mamamatay. Amen. Huwag niyo muna akong subukan dito, ha? Baka sabihin niyo, sige, barilin mo ko. Saksakin mo ko. No, not literal na gano'n ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, you will not die anymore of your sin. Hindi ka na mamamatay sa kasalanan mo. Dahil sinuko mo sa Panginoon, ikay mabubuhay. Bibigyan ko ng bagong buhay. Kapatid, bagong buhay na pagdating mo sa kaharian ng Diyos, you will not die. Wala nang suffering, wala nang iiyak, wala nang magreklamo, wala nang magtitiis dahil sa kaharian ng Diyos, tayo ay hindi mamamatay. Amen? Sino na nagdanais ang ganun? Na gusto na talaga. Hindi ko naman sinabing mamatay kayo ngayon, ha? Ibig ko sabihin, sino talaga nag-aasam ng gano'n, taas sa kamay, na kahit minsan, yung talagang ako ay kinakalaban sa aking panampalataya, ako ay sinusubukan ng minsan, pero din pareho magkakilala sa Panginoon. Mga kapatid, hindi pa rin dapat tayo ay sukuan, hindi na dapat natin patulan, kundi dahil sabi mo lang, kahit anong sama na sinasabi mo sa akin, hindi kita papatulan dahil mahal ko ang Panginoon. At gusto ko makarating sa Kanyang kaharian. Amen? Hindi ho kaduwagan na kayo'y pumatol. Ibig sabihin niya lang, matalino ka. Amen? Matalino ba tayo lahat? Amen. Hallelujah. Kaya, sabi ng Panginoon, you will not die because you will live eternally if you are continue or lahat, nilampasan mo, overcome all the trials of your life. Dahil sa kinaya mong lahat ng pagsubok ay malampasan dahil mahal mo ang Panginoon. Amen? Ay gusto mo makarating sa kaharian ng Diyos.
Yan, dahil daw yung kaharian ng Diyos, ito ha, for we know that if the earthly tent will live in is destroyed. Ito, siguro ito mga temporary, bahay, lahat ay madaling masira. Pagagandahin ko ito, alam mo may mayaman. Pagagandahin ko ito, ito ba yung parang tipong kahit ilang lindol, hindi ito magigiba. Ano, mga may pera eh. Pero kapag nakatuon ka sa pambahay na panlupa, kapatid, bigo ka lang. Mabibigo ka lang. Dahil sabi rito, we have a building or a house from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Amen? Dahil hindi ginawa ng tao yun. Ang gawa ng tao, kahit anong pagganda ng mansyon na yan, kahit anong sabi mo, gawa pa ng mga mamahaling materialis yan, paggawa ng tao, madaling masira. Kasi ngayon, may mga gumagawa ngayon ng mga earthquake-proof or flood-proof. Ngayon ako natawa dun eh. Gumagawa sila ngayon ng mga bahay na ligtas sa baha. Oh, grabe. Napagawa talaga, yung mga nagpapagawa ng mga bahay ngayon daw, yung mga trending ngayon. Nagawa sila ng mga bahay na pag-iingat sa baha. Pero marami nang talaga na disgrasya, umiyak, dahil mga pinundar nila, dahil sa walang pagmamahal sa kanyang bayan. Kaya ito, binaha ang ating mga kababayan. Pero sinabi ng Panginoon dito, kapatid, sabi ng anak, kapag ikaw ay nagtiis hanggang sa huli ng buhay mo, nagtiis ka, ipinaglaban mo ko, iningatan mo ang pangalan ko, at kailanman hindi ka nagmimintis na ako iyong kausapin, ikaw, sa huling buhay mo, ay makakarating ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Promise ng Panginoon yan. Hindi yan haka-haka. It's really promised by God. Those who suffered in my name, you will have eternal life. So kapatid, napakasarap ng pakiramdam. Magkakaroon, kung dito wala kang bahay, o wala kang sariling title dito, pero sa langit, may bahay ka. Mas gusto ko lang, doon na sa langit lang magkabahay. Amen? Di ba? At sabi pa rito, those who believe and know God ang makarating sa kanyang kaharian. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. So mga disipulo niya na talaga, naniwala na talaga sa Panginoon dahil kada lumalabas sa bibig ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So hindi haka-haka, hindi lang yung prank, totoo, nang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nanatili sa Kanya, kahit ikay nahihirapan, kahit ikaw ay nasaktan, ikay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At alam niyo pa ang sabi rito, ang bahay na gawa sa ginto. Wow! Yung ating lalakaran na nga, ginto eh. Ano pa yung bahay natin? Samantalang dito, pinag-aagawan pa at pinagpapatayan pa ang ginto. Doon sa langit, sa kaharian ng Diyos, bahay mo yun. Amen? Di ba kaya totoo? Amen? Amen! Hallelujah.
Talagang yan ang sinabi sa John 6, verse 68 to 69, lahat ng naniniwala at kilala ako ay may buhay na walang hanggan. Lahat ba na nandito naniniwala sa Panginoon? Lahat ba na nandito kilala ang Diyos? Ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa? Yun ang gusto ng Panginoon. And shall you have eternal life to God. Ay, hallelujah! Ito na po. Mag-review na tayo sa ating mga habang ating pinag-usapan at ating natalakay ang ating mga, kung bawat verse na yun pala ay magiging talambuhay natin bilang Kristiyano. Ng Psalms 23 verse 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. Ito yung ating mga natutunan. May tamang dapat na may relationship ka sa Panginoon. Tama? Hindi mo kasi matatawag the Lord is my shepherd kung wala kang tamang relasyon sa Diyos. Kailangan talaga kahit anuman mangyari, kilala mo ang Diyos. Kahit pangit ang nangyayari, sabi mo, ay, hindi mangyayari sa akin dahil kilala ko Panginoon. Hindi niya ako pababayaan. Number 2, at lahat ng inyong kakulangan, ang Diyos ang pupuno. Amen? Kung sinasabi mo, ikaw ay kulang, ang Diyos ang magbibigay ng kakulangan sa iyo. Hindi lang yan material na bagay, kahit spiritual. Yung para bang tipong ng lagi ka ng busog. Oh, sa kaharian ng Diyos, wala nang magugutom. Tandaan niyo to ha, ito yung mga napag-usapan natin nung ito'y sinimulan ko pa ng September 7. Oh, I think I remember September 7 ng 2025. Ngayon lang ako natapos. Kasi sa next month naman po, mag-iba na ako ng topic. Napakaganda po. Heart of anger. May pusong may puot. Malalaman niyo yan. Okay, number 3, rest. Talagang lahat na napagod sa Panginoon, sa buhay natin, lahat na parang halos hindi ka na makahinga sa hirap, God will give you rest. At sabi pa rito, bukod sa pinahinga ka ng Panginoon, ay kanyang bibigyan pa ng mga pampapatid uhaw o yung refreshment. Yung para bang ikaw ay refresh para sa susunod mong laban. Amen? Talagang, wow, ako'y natutuwa din pag habang kong binabasa to, pinahinga ka ng Panginoon, may refreshment ka pa. Oh, amen? At hindi ka gagastos. Ang tanging kailangan lang, lumapit ka sa Panginoon. Amen? At kapag ikaw ay sobrang sugat na or marami ka ng sugat sa iyong buhay Kristiyano, yung kalaliman ng sugat na hindi magagawa ng anumang espesyalista na doktor, ang Diyos lang ang makapagpapagaling sa iyo. Sa sugat na malalim na yan, na minsan nanghihirap mong isuko. Kayo na nakakaalam ano yung malalim na sugat sa buhay ninyo. Hindi kaya ng mga espesyalista. Kahit sino man lapitan yung espesyalista, hindi niya kayang bigyan ng lunas ang sugat na yan. Only God can heal you. Amen? I know that there are sometimes yung lalim ng sugat na yan. But don't worry, God is our refuge and our healer. Amen? Siya ang dakilang manggagamot. Kung ikaw ngayon nakakaranas na tuloy-tuloy, kaya nga sabi ko nga, hallelujah. Ilang araw na akong din nagpa-plaster. Ilang araw na. Sinabi ko kay Pastor Nono, sabi ko, salamat Panginoon. Pagkabat there are times na meron siya, pero hindi siya katindi na katulad na halos hindi ko na magalaw. But I think 2 days na akong walang plaster.
Sabi ko, ay, thank you, Lord. Kahit pa paano, siguro, kinurek ng Panginoon ang buto ko. Dahil gusto ng Panginoon, ayaw kong isipin mo na ikaw ay lagi nagsasuffer sa pain na yan. Dahil gusto kong maglingkod ka sa akin. Yun ang Panginoon. Kung ginawa niya sa akin, gagawin din po sa inyo. Magtiwala ka lang, huwag ka lang magduda. Amen? Next, please. Gagabayan ka pa na Panginoon. Kaya, ang ganda. Habang ikay pinapagaling ng Panginoon, ginagabayan ka pa. Ito yung gabay na kailanman hindi kanya iiwan. Kasi meron mga tourist guide, ito, bahala ka na sa susunod. Pero God never leave you. Hanggang sa makita mo at patagpuan mo yung gusto mong puntahan sa buhay mo. He will always direct you. He always give you the right direction. Kaya lang ang sabi niya, kailangan magtiwala ka. Lord, parang ang hirap nito. Parang may kasi tayong mga nangyayari sa buhay. Lord, ang hirap nito. Parang hindi ko makayang gawin. Di ba? But if you trust God, He will direct you. Na, sige Lord, ikaw ang bahala. Imposible man sa aking paningin, pero sa iyo, Lord, posible. Amen? Purpose. Lahat ay kanyang layunin. Purpose niya na ikaw ay pagpalain. Purpose na niya na ikaw ay maging tunay na Kristiyano. Kasi merong mga salita tayo minsan na hindi tunay. At tayo po ay dapat lagi tayong mga bagay na dapat sinasabi natin sa Panginoon. Layunin mo to, Panginoon, mangyari sa akin to. Kasi walang layunin ang ginawa ng Diyos na ikasasama natin. Walang layunin ng Diyos na ikaw ay matutumba or kailanman hindi ka na babangon. Walang layunin ng Diyos na ikay pahirapin. Walang layunin ng Diyos na ikaw ay habang ka na lang iiyak dahil sa nangyayari sa buhay mo. Bibigyan ng Diyos ng ligaya kapag ikay nanatili at nagtiwala sa Panginoon. Trials, yun, di ba? May purpose ng Panginoon, but God, He didn't promise that you will, if you become Christian, you will not lay down in the bed of roses. No. There's really a trials. Naalam naman ng Panginoon na kaya mo. Diba? Sa Corinthians, God is allowing trials in your life na hindi niya darating sa buhay to or alam niya na darating sa buhay mo na hindi mo kaya. Kaya mo. Kaya mo, kapatid. Kaya natin lahat. Amen? Ibig sabihin, malalampasan ko. Lord, malalampasan ko to. Lord, kakayanin ko to dahil ikaw ay tumutulong sa akin. Lord, kakayanin ko dahil nagtitiwala ako sa iyo. Na kahit sa tingin mo, imposibleng mapalampasan mo, pero hindi darating sa buhay mo na hindi niya kapababayaan. Alam niyang malalampasan natin. Amen? At sinabi rito, kapag naman ikay sumalalim sa mga pagsubok, rest assured naman, protektado ka ng Diyos. Diba? And there's a saying na, yung nangyari kay, there's a stated in the Bible, na nangyari kay Job, anong sabi ni Diablo? Panginoon, hindi nga niya tinatawag si Lord eh. Talaga bang ito bang anak mong si Job ay talagang solid sa'yo? Ha? Have you read that? Ha? Sabi niya, bakit? Saka kasi si Job, sagana, mayaman na, Kristiyano pa, born again pa, lahat ng anak niya naglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, sabi ng Panginoon, wala na ako masasabi sa anak kong si Job. Hindi niya talaga ako makakalimutan. Sabi ng Diablo, totoo? Bakit hindi mo tanggalin ang kayamanan niya? Bakit hindi mo patayin lahat ang kanyang mga anak? Lahat ng kabuhayan niya, tanggalin mo.
para siya'y sisihin ng mga kanyang kaibigan. Nag-isip ang Panginoon, pero sabi niya, papayagan kita, gawin mo sa anak kong Job, pero huwag mong magkamaling patayin siya. Di ba? So, ibig sabihin, nagdadanas tayo ng mga pagsubok, pero kailanman hindi ka mamamatay. Dahil ang Diyos ay pinoprotektahan tayo. Mahal ko, anak, si Ate Baby, kahit siya nagsasuffer ng kanyang kalagayan, ngunit hindi mo siya pwedeng kitilin ang buhay dahil iingatan ko at poprotektahan ko ang aking anak, si Ate Baby. Di ba? At kayo rin. Pasensya na, hindi ko alam lahat ng pangalan nyo eh. Pero ganun po talaga sinasabi ng Panginoon. Even in the midst of the trial, God is protecting us. Rest assured po yan. Siguro, tuloy-tuloy mo na nga, faithfulness. Faithfulness. May itong oras pa ako. Yan. Concern, lahat. Compassion. Hope. Ayan, tigil ka lang dyan, ha? And safety. Lahat, laman lahat yan ng Psalms 23. Saan ka pa? Saan ka pa ba? May hahanapan ka pa ba? Ando na. Hindi ko sinabing, ay di, yan lang po, lagi kong babasahin. No, naman. Marami ka pa niya, connection lahat dyan sa mga concern, compassion, hope, consecration. Talaga totoo po, talaga dapat tayo dadaan sa consecration para lumabas ang tunay mong pagiging Kristiyano. Kasi pag hindi ito gagawin ng Diyos, hindi lalabas ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Kayo, tayo. Masakit man, mahirap man, kailangan mangyari sa buhay mo to. Amen? Ayan po ang ibig sabihin ng consecration. Hindi mo na ka. Sige lang. Abundance. Talagang umaapaw, kapatid. Kung na kayong lahat, nakasubaybay lahat ng mga aking binahagi sa inyo, maiintindihan nyo ito lahat. Yung walang-wala ka na, meron ka pa. Yung iba, walang-wala na, meron ka pa rin. Kahit hindi mo nakikita ng walang-wala ka na, meron ka. Dahil darating. Di ba? Blessing, yung pagpapala ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon at nakatakda talaga sa atin lahat na tayong nagtitiwala sa Panginoon ay ikaw ay pagpapalain ang buhay mo. Sa darating pa mga henerasyon ng buhay mo, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon. Sa mga apo-apuhan mo, sa lahat, dahil kasi napakaswerte ang henerasyon na sa inyo. Dahil kayo pa lang nagtiwala na sa Panginoon. Kaya ano man mga henerasyon pang darating, kahit wala ka na rito, pagpapalain ng Panginoon. Ang akin lang po, iwan nyo ang henerasyon nyo na magtiwala sa Panginoon. Safety, talagang iingatan yung kanina ating pag-usapan. Yun, safety, iingatan ka ng Panginoon kahit ano man ang mga dadaanan mo. Parang sa tingin mo, delikado, you are safe. Ha? Sa tingin mo parang nanganganib ang buhay mo, if you call God, you are safe. Amen? And then, security, eternal in heaven. Mamaya naman yan. Security, talagang safe ka na, secured ka pa. Narinig ko lang yan sa bangko. Pero ito totoo. Kapag ikaw ay nagtiis hanggang sa uli, you are safe and you are secured by God. You are secured. At lahat na nagtiis hanggang sa uli will be on eternal heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil po nagtagumpay at nagtiis tayo.
at talaga nagtiyaga na subaybayan ang ating lesson na ito. Pero sino rito nakakompleto nung sinimulan ko to? Konti lang. Oh, parang sabi nyo, retake 2, mahihirap, may iba na tayong topic. At lastly, ito po ang dapat nating ma-review. Lastly, ano sabi dyan? Sabay-sabay? Ang tanong, memorize nyo ba? Pwede ba sa next Sunday, ang makamag-memorize, ma-recite sa akin ang Psalms 23, may gantimpala sa langit. Okay, so, next. Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. At dalangin ko, hindi lang sa pandinig, hindi lang sa nabasa nyo, kundi ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen? Okay, my next topic will be the heart of anger, or ang pusong may puot. Next ko po yun. Magandang hapon po sa inyo, tayo lahat tumayo para sa ating panalangin. O Diyos, maraming salamat, Lord. We know you deeply in our heart. Thank you for your abundant safety, protection, blessing. And thank you, Lord, for allowing me to come to your presence, O God. Lord, dalangin po namin sa hapong ito na ito po ay magiging buhay ang salita mo sa amin, Panginoon. Diyos, ano man ang aming kalagayan, Panginoon, we don't forget to read the Psalms 23, O Lord. And I pray, O God, na mapamuhay namin, Lord, ang iyong salita. And I pray, O God, that this will be a very good testimony to others na ma-share namin din po ang salitang ito ng Psalms 23 na hindi na kailangan nilang maghanap ng anuman sa mundong ito. Ay tuloy nga, Panginoon, masigit pa ang mga blessing na ibinibigay mo kaysa sa mundo. At kami po ay tagumpay na dahil mas dakila ka at makapangyarihan kaysa sa mundong ito. Nawa, Panginoon Diyos, amin pong ilagay sa puso at isip ang salita mo, Panginoon, sa araw-araw ng aming pamumuhay. At aming bigyan ng kahalagahan ng iyong salita, aming bigyan ng pansin at pagtutok, Lord, na lumago sa iyong buhay Kristiyano namin dahil sa iyong tulong, Panginoon. At malampasan namin lahat na nangyayari sa aming buhay na mapagsubok nito. O Diyos, maraming salamat. Ito po sa mo talangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.